Magandang araw sa inyo mga boss. Meron akong ipapakitang property sa inyo today. Dito pa rin ako sa Puerto Princesa City. Ano po? Ito po ay Barangay Santa Lourdes. Ito pong kalsada na to. Nagko-connect yan sa Puerto Princesa or sa Palawan northbound road at saka sa Palawan southbound. Diyan, southbound, dito, northbound. Alright? And then, tagus na yan sa lahat ng maraming subdivisions dyan. At itong area po na to, mula dito, nakikita ko na yung Honda Bay. Mataas ang elevation po nitong lugar na to, mga boss, mga sir. Napakaganda ng location ng bahay. Ito po. Maluwag ang kalsada, ano po, ang private road. I think this is a private road kasi sinubdivide po yan eh. Titled na po yan mga boss, mga sir. Dito, Honda Bay, jump off point going to Honda Bay. And then yung stretch ng highway na yan, nandyan po yung mga magagandang subdivision. In fact, meron dyan yung Catalina Towers. Pupuntahan ko yun later, no? Residences. Catalina Residences, napakaganda. Meron din po dito malapit yung Santa Lucia. Nakalimutan ko na yung pangalan ng subdivision nila. Parang Green Peaks yata. Santa Lucia nagde-develop. And then papunta doon, going to ano na po yan, El Nido. Alright? Mga tourist spots na dyan, El Nido, Taytay, Port Barton. Siguro about 4 hours, 5 hours drive from here. At ito yung property mga boss. About 19 meters ang kanyang frontage. Ano po? Mula dito, ito yung muhon, no? Hanggang dun sa bakod, no? May mga tanim ng nyog. Yan, may avocado, may saging, may pinya. Maganda ang location mga boss, mga sir. Nasa growth corridor po kayo. Makikinabang to sa spillover ng turismo. Kung halimbawang gagawin nyo itong Airbnb, kagaya nito, yan, meron pong ano yan, swimming pool. Nag-accommodate yata sila ng guests dyan. Ayan yung bahay mga boss. Kasi yun, dami ng bulaklak. Alright, pasilip po natin kay Chokokoy. Okay, there you go. Ito yung house. Ano po? Actually, napasok ko na yan kahapon. Yung isang isla doon is Bat Island. Kaya kapag dating ng takip silim dito, hapon, makikita nyo yung mga footbats. Naglilipa na dyan. Ang dami talaga. Ang dami. By hundreds of thousands. Naglilipad-liparan sila dyan. Ang ganda tignan. Mga footbats. So, yan po ang Honda Bay. Ang jump off point niyan malapit lang. Ayun na nakikita ko dito. Diyan ang jump off point niya. So, itong property na to mga boss, kapag ito ni-remodel ninyo, parang ganyan, naglagay kayo ng swimming pool o kaya naglagay pa kayo ng mga accommodation dito. Makikinabang po ito sa spillover ng turismo. Dahil itong area na to, marami na pong tourist spots dito mga boss. Now, ito yung part lang ng property, ano, itong na-clear. Yan.
Alright, ikot tayo sa loob. Sa vicinity. Okay. Dito, may nakikita akong kalamansi. Ang lalaki na, oh. Ang dami rin bunga sa bandang taas. Marami na pong kailangang i-repair sa bahay, no? Especially yung gutter. Ewan ko lang kung may issue sa bubong. 2016 po ito natapos, according sa may-ari. Sinimulan nila ng 2011 yata, paunti-unti, hanggang sa natapos nila. Alright, matanda na po kasi yung mag-asawa. Nasa abroad na yung iba nilang mga anak. Isa na lang yung natitira sa kanila. So, may bahay din sila dun sa downtown. Kaya, mas pinili na lang nilang manirahan dun. Medyo nahirapan na kasi silang umakyat baba dito. Medyo mataas kung makikita ninyo nun. Mga senior na po sila eh. Kaya, nag-decide na silang ibenta itong property. Clean title po ito mga boss ha. Silang mag-asawa lang ang pipirma. Alright, now, sabi nila sa akin kahapon, hanggang dyan pa yan sa medyo baba, no, yung property. Ito, kitchen nila. I think, Poso Negro to. Yan. Ito, hanggang dito pa sa baba. Ang source po ng tubig nila dito is, water district. Okay, yung tapat po ng bakod na yan, about 18 meters din, papunta dun sa baba. Kasama pa po yan sa property, mga boss. So, pwede nyong palagyan ng reinforcement yan, diba, at patabunan, pero marami na nakatanim na mahogany dito, kaya safe kayo sa landslide, no? Alright? Itong bahay, either na papademolish nyo o paparemodel nyo. Pero sabi sa akin ng mag-asawa, matibay daw ang mga biga nito. Well, it's up to you. Pwede nyo naman ipa-check sa engineer nyo yung integrity ng structure, no? Kung anong pwedeng gawin dito. Pero ang sabi niya nga sa akin, parang itong bahay ay libre na sa presyong binigay nila sa akin. Yan. Ang ganda ng view dito. Alright. 2016 po ito natapos. 2016 to natapos. Totally. Pero na-start ito itayo. 2010. May sarili po siyang kuryente. Oo. Meron po. Sariling tubig, sariling tubig. Saan po, ano pong source ng tubig? Sa water district din. Water district. Oo. Okay. So, dito mga boss, meron silang, ito yung kanilang kitchen, ano po. Yan, cabinetries, oh. Maganda yung mga kahoy nyo, ha. Opo. Simple lang ang pagkayari ng bahay na to. Yun. Kaya lang ng pera namin. Opo, pero very classic siya, no? Ang ano ko lang dito, matibay ang pagkakasimento kasi wala kang makitang Matibay po talaga, opo. sa loob lang ng... Ito ang dirty kitchen. Oo. Yan, laundry. Laundry area. Laundry area. Tapos, dirty kitchen. Meron din formal kitchen dyan sa loob. Oo, meron din. Hanggang saan po itong property? Basta yung tapat po ng bakod na yan. Ibig sabihin yung pababa doon kasama pa. Oo, doon. Alright. Ang lapad niyan ay nasa 18.75 yata. Ito pong tubig nyo, deep well. Water district. Water district po yan? Iniipon nyo lang po dyan. Iniipon kasi yung tubig kasi dito ay mataas kami, mahirap Ah, umakyat. ah. Pero dahil pinalitan na nila ng ganyang kalaki na tubo Opo. na ginagawa paling na nila sa kasalukuyan, maaring lumakas na yan. Maganda pa po yero nyo, ano pa ha? Mukhang makapal ang yero nyo. May mga dapat pa rin itong i-repair. I-repair, oh. Kasi, Pero itong bahay na to, hindi ito pinagbibili. Giveaway. Giveaway. Kasama sa lupa.
Yung lupa po talaga ang binibenta. Ang binibenta. Opo, yung lupa. Ang bahay, wala na. Opo. Parang yun na lang ang pinakatawad. Mm-mm. Kasi, Free na tong bahay. Ha? Free na. Oo. Kasi alam namin na hindi na namin mapresyon to eh. Mm-mm. Kasi may mga i-repair. Opo. Yun lang ko lang. Dito, may kwarto po dito sa baba. Bedroom. Sa Ito. mga may edad na. Ito, para sa mga senior. Oo. Tapos isa lang ang CR nito. Mm. Mailaw lang natin dyan sa gilid. Okay lang po, okay lang na yan. Opo. Isa lang ang CR, ito lang. Yan po, sa taas, wala na. Sa taas wala. Okay. Mailawan natin. Ah, Yung tubig niyan, ano, may electric one. hot shower. Shower. no? Okay. Konti lang kasi kami. Tatatlo lang kami. Ito tumira po. rito. Pang-apat sa anak ko na nag-asawa na, kasama yung asawa ko. Mm. Ito. Dito namin nilagay yung... Dito, kitang-kita niyo yung beach, oh. Oo. Pagdating mo sa taas, mas super. Ayun. Ito po ay 2 kwarto sa taas. Tatlo. 3. Okay. Nalagay ko, isipin mo kawin ito, pero 2016 pa ito, ay 2010. Kasi after 6 months, lumipat kami dito eh. Pero hindi pa kami total house. Wow. Honda Bay. Yan po ang Honda Bay, mga boss. Ganda. Yan yung mga sabi, Kauri. Punta ka naman sa Kauri. Opo, dati. Yan, Kauri, Pandan, Mhm. Lodi. Actually, pwede pang i-remodel tong bahay nyo eh. Ito, may tumingin na nga rito Opo, pwede i-remodel pa to. Aalisin nila ito. Ito yan sa'yo. Gagawin nila sa heg. I-extend, tatanggalin to. Tanggalin ito. Siguro na. Ganito ng kwarto. Extend pa rin itong bubong pag nagkataon. Maganda view. Tsaka itong view na to, hindi na mahaharangan to. Hindi na. Oh, wala namang magpapatayo dyan ng malaking kahit may magpatayo ng malaking building dyan, hindi niya pa rin maharangan tong view dito eh. Oh. Ito po yung unang kwarto dito sa kanan, sa kaliwa, pag akyat nyo. May idea po kayo kung ano ang floor area ng bahay? Wala. Mga 100, 200 lahat na siguro. Kasama yung second floor. Opo. 10 by 10, ano po? 10 by 10. O tama, mga 10 by 10 po ito. So ito, pangalawang kwarto. Pare-pareho po yung size ng mga kwarto, mga boss, ha? And then ito, ganun din po. So meron siyang 3 kwarto sa taas. Yan. Gaano niyo po katagal tinirahan to, sir? May, may 20 years din, nakatira kayo dito? Wala. Umalis kami dito 2021 eh. Ito, yung natutulog dito, swerte. Kita niya lagi yung beach. Ito yung kwarto ng anak ko na nasa Germany. Tsaka yung sunrise. Ay, ang ganda. Ang ganda ng sunrise dito. Orange na Oo, orange na orange. Talaga. Oo, ang ganda. Ay, yung mga bat, makikita mo, Bat Island po yun, di ba? Ay, parang photo yan. Oo. dami. Pag alas 6, nagsisimula lang sila maglipad. Opo. Tapos balik naman sila sa madaling araw. So, alright, there you go mga boss, mga sir. Again, ang property is 1,736 square meters. Ano po? Yung bahay needs remodeling. Siyempre, dahil matagal na, hindi na rin natitirahan. Pero may source po ng tubig yan, may kuryente. Very accessible ang property, mga boss. Maganda yung kalsada going inside. What I mean is, malapad siya. So, pwede magsabay yung dalawang sasakyan. Ano po? Yung isa papasok dito, yung isa palabas, let's say. Malapit lang po sa main bypass road. Actually, ano na rin yan eh, halos sa main road na rin yan ng Puerto Princesa City o ng Palawan. Kasi nakita nyo naman, 4-way lane po yan. Malapit sa National Highway going northbound, ano po.
To El Nido, this is about 4 to 5 hours. Port Barton, 3 hours. Alright, Taytay, about 3 to 4 hours. Rojas, about 3 hours. So, malapit lang po kasi, maganda na yung kalsada going sa norte. Dito naman, pagka ito, binyahin nyo, papunta dun sa kabilang main highway, that is southbound. Papunta naman kayo dyan sa Balabac, sa mga municipalities dyan, Aborlan. By the way, going to Sabang Underground River, southbound din po yan, about 3 hours drive from here. Sa harap nitong property is the Honda Bay. Nandiyan po yung kanyang jump-off point. So basically, itong property na to ay nasa growth corridor. Spillover ng mga turista, very ideal na gawin ninyong Airbnb or hotel, kung ano-anong klaseng accommodation class. Very ideal po siya kasi nga malapit po sa lahat. Malapit din po ito sa mga essential infrastructures, essential services like hospitals, universities, public market, malls, you name it, no? Within 6 to 12 kilometer radius, nandyan po yung mga essentials na yan. So that is about 10 to 20 minutes drive from here. Okay? The property is selling for 10 million pesos, mga boss, mga sir. Malaki pa yung room for development, magandang slope niya, di ba? You can have your mini farm if you want. So, residential area or investment here dito sa Palawan, dito sa Puerto Princesa City. Mabilis ang appreciation ng property dito, mga boss, mga sir. This is the best time to invest here, to buy property here sa Puerto Princesa City. Nasa growth corridor ka, nasa very accessible area ka, nakapaligid sa iyo mga magagandang subdivisions, at soon to be, of course, itong area na to magiging highly commercialized na rin dyan sa National Highway. So malapit ka lang sa National Highway, yet very laid back ang iyong location. Okay? So, yung mga interesado dyan, mga boss, mga sir, sa property na to, nandyan ang aking contact details sa screen. Nandyan din sa description ng video na to, mga boss. Kontakin nyo lang ako anytime, mga boss, mga sir. Kahit this oras ng gabi, sasagutin ko po ang tawag ninyo. So, there you go, mga boss, mga sir. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood. Till the next video, mga boss, mga sir. Ciao!